Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangarap ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Uli natin pasalamatan si Abay Awa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Awa. Ngayon po ay September 30, 2025 at ngayon na po alas 4:24 na hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Uli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Awa na magbukas niya ng pangunawa sa lahat na maabuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong paksa hinggil po doon sa pangalawang Korinto 2:15 para kami mabangong sanyo na insensong inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalangap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay nito. So yun po ang ating paksa sa hapon po ito. At ganoon din akin hong mga binabati yung mga nanood, nakinig after live ko na lamang na nababasa yung kanilang mga pangalan. So hindi ko maisa-isa dahil napakarami ko pala eh. So, salamat po doon sa inyong pakikinig at panonood. Loobin po ni Abay Awa, makabilang din po kayo sa kapulungan. No? Mahalaga na makilala namin kayo, hindi doon sa patago, kundi bilang kapatid kay Abay Awa. Kasi after nung live, mayroong mga nakikita akong mga pangalan na doon ko lamang nakita. So, salamat to doon sa mga nanood doon sa ating mga live. At loobin ni Abay Awa, hindi lamang tayo makinig, manood, kundi magkaroon tayo ng sabi nga ho ay relasyon bilang magkakapatid. Kasi maraming tao ang nanonood lang at nakikinig lang pero walang indikasyon ng salitang pag-ibig sa kapwa. Hindi rin ho tayo maliligtas kahit tayo araw-araw nanonood, kahit araw-araw tayong nakikinig. Hindi rin ho tayo maliligtas kasi yung pag-ibig sa kapwa dapat mangyari. Maganap. Kung hindi natin maibig yung ating kapwa, lalo natin hindi maiibig si Abay Awa. Kasi yung kapwa natin na nakikita natin na hindi natin maibig, hindi lalo na siya. No? So yun o yung layunin ng pangaral ni Pablo doon sa kanyang mga sulat. Yung nung siya nga ho ay dumating sa, sabi niya ho dito, galing siya ng Troas upang mangaral. Hindi siya mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. So implied na talagang ang isang kapatid dapat meron silang komunikasyon. Halimbawa, nanonood lang kayo, nakikinig lang at wala kayong indikasyon na makiisa doon sa kapulungan, nasa labas pa rin kayo noong sinasabing kapulungan. So, ibig sabihin, yung salitang kaligtasan sa kasalanan, hindi ho iiral yan. Hindi iiral yan sa inyo.
Mananatili kayong nasa laman, makasarili, ganun ho yun ang ibig sabihin. So yun, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Sister Gina, at Brad Arnold Macoco. Lisa Indelible Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Melchor Pasis, Brad Fortunato Juarez, Brad Sam Rotoni, Shirley Bandoa Abrera, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Belfredo Bedes, at isama natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Brad Jesse Juarez, Carlo Roll, Sister Lolita Corsiga, Shirley Reverisa, Nel Umali, Pedro Bedes, alas 4:30 na. Tuloy na tayo dun sa ating paksa. So, ang ating paksa, ulitin ho natin, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, parang lason. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay nito? So, yun nga ho, minsan pa nating pasalamatan siya may hawa sa pagkakataon sa buhay na patuloy niyang ibinahagi sa atin sa hapon pong ito. Sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Basahin ko lang mo dito yung nakalagay sa, itataas ko lang ng bahagi sabi ho dito sa 9, pangalawang Korinto 2:9 ho. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ito yung sulat ni Pablo pa sa mga kapatid sa Korinto. So, sabi niya, isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo ay upang subukin kayo at alamin. Ganon ho kamahal ni Pablo ang mga kapatid sa Korinto. No? At siyempre, kahit naman sino na tinalaga niya bayawa, ganon din ang magiging karakter. Kasi meron kang espiritu. Sabi niya, kung subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Pero ngayon na maisulat ni Pablo na subukin at alamin kung sinusunod ninyo ang ipinangaral ko. Totoo naman ho yun. Sa isang nangangaral, sa mga laman, wala akong ano yun. Ang nais lang kasi ng mga nasa laman, ng mga mangaral at mga ministro, siyempre, isa lang ho yun, pera. Bukod doon, wala na. Si Pablo iba. Sa pagsulat niya doon sa mga kapatid, bilang isang sugo, tagapangaral sa mga katulad natin, na dati ay wala kinikilala ng Diyos. Pero mo yung ipinangangaral niya, inaalam niya kung ipinamumuhay. Yan o. Kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo. Alang-alang sa inyo. Bakit? Upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang pangmalan. So, nung una pa man talagang ipinakilala ni Pablo kung sino yung Diablo, yung Satanas, na katulad ng pagkakilala natin.
Kasi sa reliyon, hindi naman nakilala nila eh. Ang sinasabi nilang Diablo or Satanas ay isang espiritong masama. Lahat ng gagawin mong masama ay dulot nung Satanas, nung Diablo. Ibinibintang na kung hindi dahil dun sa Diablo, hindi siya makagagawa ng kasalanan. Mali. Kaya sabi ni Pablo dito, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang pamamaraan. Alam ng mga kapatid sa Korinto na kung sino si Satanas. Ang role kasi ng laman, tatandaan natin, kinukuha kasi niya, nung laman, kinukuha niya yung dapat na mangyari sa atin eh. Yung bunga ng Espiritu na dapat sana nasa atin, ay yun ang gustong, ayaw ni Satanas na maramdaman natin. Yung kagalakan, yung kapayapaan, when we are ignorant of Satan's strategies, he is able to take things from us that belongs to us in Yahweh Shai. Katulad ng nung kapayapaan, nung kagalakan, fellowship, yun nung sense of forgiveness, at saka yung victory. Yun ang ayaw maranasan nung laman. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi kami, sabi niya, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Marami ho kasing scheme ang laman. Kung ikaw ay nasa laman, marami kang gagawin. Yung kasinungalingan, pandaraya, yan o yun. Kaya nga hindi ma-attain ng isang nasa laman yung mga bagay ng pang-espiritual. Yung bunga ng espiritu, kaya wala sila. Nakuha niyo ba yun? Ayan sabi niya, ano ba yung mga gawain ng laman? Sabi ni Pablo doon sa pangalawang Korinto 11:3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan ng inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Yan ang trabaho ng laman. Hindi alam ng marami yun. Hindi alam ng marami na meron palang trabahong laman na kontra talaga sa Espiritu. Maraming hindi nalalaman ang isang nasa laman pagdating sa bagay na espiritual. Paano ka magkakaroon ng kagalakan? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Paano ka magkakaroon ng pag-ibig sa iyong kapwa? Kontrahin mo yung gawa ng laman. Halimbawa, ang laman ay madamot, kontrahin mo siya. Ang laman ay makasarili, kontrahin mo siya. Di ba? Sa laman, ito, bibigyan natin ng isang para lang lohika. Kasi nangyari din naman sa akin nung ako'y nasa laman. Yung inihalimbawa natin na kuyom, sarado ang palad. Ang isang nasa laman, mahirap mong kumbinsihin, lalo pagdating na sa pananalapi. All out yan, pagka panglamang usapan. Pero pagdating doon sa mga bagay na espiritual, kuyong yan, nakasarado yung panel. Yung mga bagay ho, na kaya pala sabi ko, siguro talagang ipinaunawa rin ni Abay Yahweh. Sabi niya, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Paano naging mapalad ang nagbibigay? Siya nga yung nawalan. Diba? Kasi pagka nagbigay ka, yung palad mo nakabukas yan na lohika. Yung palad mong nakabukas, yan ding palad na yan ang bibigyan ni Abay Yahweh. Paano kang bibigyan ni Abay Yahweh kung nakakuyom yung palad mo? Logic.
Diba? Kaya pala sinabi niya, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi nakita ko ng marami yan. Pero marami nang nakakita. Dito sa Kapulungan, marami na ako ang nakadama niya. Kaya lang, hindi naman lahat. O, tuturuan na natin ulit, no? Ituturo na natin. Kasi, minsan, nagiging kapipisura niya. Pero hindi nila, yung pala yun. Kaya nasabi ni Pablo, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga palay. Ibig sabihin, hindi nakatago. Hindi nakatago sa atin, doon sa mga merong espiritu, yung lalang ng dyablo. Kasi pag kaya ni nakatago, ibig sabihin, laman ka. Wala kang unawa, wala kang dudong, dahil hindi mo alam eh. Yung lalang ng dyablo, hindi mo alam. Tingnan nyo, nalamangan ng dyablo yung mga reliyon. Di ba? Sunod-sunuran ngayon ang mga reliyon doon sa lalang ng dyablo. Di ba? 2 Corinthians 11:14, hindi ka takataka sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwagan. Biro mo, magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan, ganyan ho yung mga ministro. Mga pastor, mga obispo, mga bispo, yung mga nangangaral, nagkukunwari silang anghel ng kaliwanagan. Ano yan? Lalang ng dyablo. Di ba? Ano mangyari kay Judas? O, tingnan ninyo. 13:2 ng 1. At habang umahapon ng mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Ando na yung laman. Pero sa pulpa nando na. Kaya sinabi niya, hindi ba hiniram ko yung 12, isa sa inyo dyablo? Ando na yun. Pero hindi alam ni Judas. Paano nangyari yun? Di ba? Kasi nga kung alam mo na ikaw pala yung nasa laman, ikaw pala yung magkakanulo, bakit mo gagawin yun sa guro mo? Di ba? Ibig sabihin lamang talagang hindi alam ng isang nasa laman yung mga bagay na pang-spiritual. Di ba? Kaya meron sinasabi niya si Pablo diyan sa pangalawang Korinto na yan. Sabi niya, hindi kami katulad ng marami. Nasa 2:17 ito ng pangalawang Korinto. Hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pagkaisa kay Kristo, buong katapatan kaming nangaral. Wala hong pandaraya, panloloko, wala. Na nakikita natin sa mga reliyon. Lahat ng klase ng pandaraya, pagsisinungaling, lahat ng panloloko nasa reliyon. Paano mo naatim yung isang sinasabi mong kapatid? Kinakamayan mo siya. Yung kapatid, pagka inimbitahan ka sa kanilang tahanan, ipaghahanda ka. Yung mga ministro, ipaghahanda, itsura ka ng hari. Pero paano naatim nila na lukuhin pa? Dahil nasa laman. Hindi alam na yung lalang ng dyablo, hindi alam. Kaya paano may mga reliyong maliligtas? Wala. Sa kasalanan, wala talaga maliligtas. Kahit isa o kahit isang reliyon. Hanggat hindi mo naintindihan, naunawaan. Kaya nga, kinukuha ng laman yung bunga ng Espiritu na dapat sana ay maramdaman. Diba? Bakit maraming tao ang walang kagalakan? Bakit maraming tao ang walang kapayapaan? Bakit maraming tao ang walang pag-ibig?
Bakit maraming tao ang walang pagpapahinuhod? Bakit? Anong dahilan? Nasa laman. Simple lang. Kaya ang isang tao nasa laman, merong kautusan. Hindi nawawala yung kautusan. Kaya sinasabi nga kanina, doon sa mga nanonood sa atin, doon sa hindi natin nakikita yung kanilang mga pangalan dito sa ating monitor. After live, andun pala sila. So mga anon viewers, ano? So kung halimbawa magpapatuloy sila sa ganoon, sa haba ng panahon, wala man silang namit o isa man lang namit sa ating mga kapatiran, anong sa isa nun? Wala rin. Di ba? Hindi mo rin makukuha yung bunga ng Espiritu. Bakit? Pero wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. na yun ang ikalawang utos sa lahat. Pangulong utos, ikalawang utos, wala nang mas hihigit pa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Kalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos dito. Kung hindi mo masusunod yan, maliligtas ka ba sa kasalanan? Brother Edmondo Umali. Totoo yan, bro. Sa reliyon, magaling silang makinig sa mga pagdating sa paggawa ng kalooban ng Diyos tulad. Hindi nila magawa dahil nasa lahat. Hindi kaya eh. Bakit hindi kaya? Bakit hindi kaya ng laman na suwayin yung kagustuhan ng laman? Wala kasi yung espiritu na may ibig. Yung may lakas, wala. Kaya sunod-sunuran ng tao sa laman. Kung anong gusto ng laman. Maging madamot ka sa iyong kapwa, maging makasarili ka sa iyong kapwa, maging wala kang kontento. Di ba? Yan yung gawa ng laman. Iba kasi pag merong nasa atin yung bunga ng Espiritu. Nakukontento tayo sa maliit. Hindi katulad nung nasa laman, walang kakontento. Hindi mo, mali-malitang pera. Milyon ang halaga. Pero sige pa rin sila, no? Sige pa rin. Ang pandarambong. Alibasa, walang kakontento, walang kasiyahan sa buhay. Magpapatalo sa kasino, uubos ng milyon. Pagkaubos ng milyon, palibasa, galing sa kasamaan, pandarambong. Likha na naman ang panibagong pandarambong. Yun. Yan ang inihahalimbawa bilang isang nasa laman. Kaya sinasabi ni Pablo dyan, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ng kanyang mga umaran. Ibig sabihin, alam, talos ng mga kapatid. Yung sinasabi ni Pablo. Kasi pagka alam mo yung gawain ng laman, paano ka pang malalamangan ng dyablo? Hindi na. Alam mo na eh. Lamang ka pa ba sa dyablo? Di ba? Hindi na. Gawa 1:25, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito sa pagka-apostol na kinahulugan ni Judas. Siyempre, nasa laman eh. Upang siya'y magkaroon ng kanyang sariling kalalagayan. Mapanokso yan. Yung dyablo. Unang Korinto 7:5. Huwag magpigilan isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo mamalagi sa pananalangin at muling kayo magsama, baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Diba? Efeso 6:11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Pero meron talagang gagawin yung laman eh. Para hindi mo yung bunga ng Espiritu, para hindi mo makuha. Mawalan ka ng pag-ibig, mawalan ka ng kagalakan, mawalan ka ng kapayapaan, mawalan ka ng pagpapainod, mawalan ka ng pagpipigil sa sarili.
Yun ang aalisin ng laman. Manatili kang makasarili, manatili kang madamot, manatili kang walang iniisip kundi yung sarili mo lang. Yun yung laman. Kasi sinasabi nga natin nung nakakaraan, paano yung Brad, yung mga nasa reliyon, na nasa laman? All out sila. Totoo naman all out yung mga nasa laman, sa panglaman. Kasi, tingnan ninyo, hindi na ba, iniutos pala yung pagpapagawa ng templo, pero all out sila ng pagpapagawa ng templo. Or ng kapilya, or ng simbahan. Pero hindi naman pala inutos. Ang sinasabi niya doon sa mga kapatid, kayo ang templo ng Diyos. Tayo. Dito siya mananahan. Samantalang sa reliyon, doon sa simbahan nila, pupunta ka doon para manalangin dahil nandun ng Diyos. Kaso wala nga. Wala nga ron Ang ginawa niyong templo, yung mga banal. So, ang laki na kagad. Ang laki ng pagkakaiba kagad. May ba? Sa atin, walang naging aral si Pablo. Walang naging aral na katulad ng aral ng mga relihiyon tungkol, lalo pagdating doon sa pananalapi. Wala Walang naging aral siya nakatulad. Pero tingnan ninyo, pero mo, tuwing linggo, tuwing may abulo yan. Pwera pa yung pasalamatan, pwera pa yung handugan. Diba? Ang dami nilang inimbento. Saan napunta yun? Napunta lang yun dun sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa kanya yung templo Wala yan. Diba? So, doon pala makikita natin. Oo nga. Ha? So, maliwanag yung sinasabi ng kasulatan. Kaya sabi ni Pablo, upang hindi tayo malamang ni Sarona sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang kaumaran. 12. Nang dumating ako sa Troas upang mangaral na magandang balita tungkol kay Kristo, nagbukas ang Panginoon ng pintuan upang maisagawa iyon. Ngunit, ito yung sinasabi natin, hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga-ron at nagpatuloy sa Macedonia. Andun yung pag-aalala niya kay Tito na kapatid, na isang mangangaral, na batang mangangaral. So, dapat ganun din. Sa kapulungan, meron tayong komunikasyon bawat isa. Di ba? Katulad ng mga kapatid natin, nasa iba't ibang panig ng mundo, nagkakaroon tayo ng komunikasyon through Zoom. Di ba? Sa loob ng isang buwan, isang beses sa loob ng isang buwan. So, okay na yan. May balitaan. Nagpapangipangita. O, ganyan yung nangyari. Pero mo, hindi mapalagay si Pablo, hindi niya nakita si Tito. Doon sa Tito, uno-uno si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Yahweh siya kasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Sulat ito ni Pablo kay Tito at ng kanilang pagkakilala katotohanan ayon sa kabanal. Sa malaking bagay kasi yun, bilang nasa kapulungan tayo na meron tayong komunikasyon bawat sa atin. Na hindi lamang sa ganito. Ito malaking bagay na rin. Kaya lang, hindi lang ito. Yung mga pagkakataon, pwede natin kumustahin bawat isa. And then, meron sinasabi si Pablo dito sa pangalawang Korinto 10, sabi niya, 10:1-2. Meron mga nagsasabi sa inyo na kung si Pablo ay matapang lamang sa sulat, pero maamo kapag harap-harapan.
Nakikiusap ako sa inyo na may kababaang loob tulad ni Kristo na huwag sana ninyo akong piliting magpakita ng tapang pagdating ko riyan. Sapagkat handa akong harapin ang nagsasabi sa inyo na makamundo raw ang pamumuhay namin. Pinagbintangan sila o pinagbintangan siya na makamundo raw. Pati yung mga nangangaral. 3. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pumaraan ng mundo. Kumbaga hindi siya nakikipagbasag ulo, yung mga... Kasi nga merong yung sinasabing bunga ng Espiritu. Sa halip, sabi niya, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Yon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatuwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatuwiran na tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. Ang tindi nito. Pero ngayon, pagka hindi mo nakilala, sabi kasi niya, no? Sinisira namin ang kanilang maling pangatuwiran na tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ng mga utos ni Kristo. At kung matiyak namin lubos na kayong masunurin, handa na kaming parusahan ng lahat ng suwain. Yan ang gawain ng isang nangangaral. Yung sinabi niya kanina doon sa Corinto, sabi niya, ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangangaral ko sa inyo. Mahirap sa isang nangangaral. Sa kapulungan, sa mga ngaral ng mga reliyon, walang problema yan. Kaya mag-inom ka ng alak, manigarilyo ka, mamuhay ka ng salaman, wala sa kanila yan. Basta tuwing linggo, sisimba ka, tuwing Huwebes, sisimba ka at mag-aabuloy. Hindi nila, wala silang pakialam dun sa kaligtasan mo sa kasalanan. Sa kapulungan, iba. Pinakita dito ni Pablo kung gaano niyang mahal yung mga kapatid. Pero mo, inaalam niya kung sinusunod ng mga kapatid yung ipinangangaral niya. Matindi yun, mga kapatid. O ganoon din tayo. Inaalam natin yung mga kapatiran kung sila ba namumuhay pa rin sa laman o hindi na. At alam mo ng isang nangangaral sa kapulungan kung ang isang kapatid namumuhay pa rin sa laman. Alam yan. Wala hong maitatago sa isang nangangaral sa kapulungan. Tandaan po niyan. Kung siya ay nagiging may bungang kapatid o mabungang kapatid, alam niya. At alam din niya kung ikaw ay mayroong ginagawa o wala, alam ng isang nangangaral sa kapulungan. Wala namang maililin. Siyempre, dahil doon sa banal na espiritu na ibinigay sa bawat isa. Kahit naman hindi ka nangangaral, pero kung banal na espiritu, alam mo, yung isang kapatid hindi na mamuhay. Namumuhay pa rin sa laman. So yung mga kapatid, tayo ho ayun. Hindi tayo doon tayo sa ating paksa. Ayan, sabi niya, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos, nalalanghap naman ng mga naliligtas. Doon sa mga napapahamak, parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sarap. Diba? Pero mo, naging mabango kang... diba nakita natin yung mga prosesyon ng Katoliko. Meron silang mga insenso na habang naglalakad sila, pinaabong yung insenso. Bango yun, no? Yun, ikinumpara ni Pablo yung kaligtasan ng bawat isa atin.
Doon naman sa nangapapahama, parang lason yan. Lason. Imbis na mahalimuyak, itsura ng lason. So yan mga kapatid, ituloy natin bukas kung Lola Binabayawa. Marami ako nakita komento rito Isa-isa nga natin. Magandang hapon, maraming salamat doon sa mga ating mga non-viewers. Yun. Rosana Rose, John Mercor Siga, Brad Edmondo Umali, Brad Noli Tungkua, Isalori Calderon, Brad Ezekiel Umali, Fernando Pronego Abiliera, Sister Vivian Bando Umana, Brad Rodelio Naba, magandang gabi dyan sa'yo. Sister Vivian Bandoman, at least Brad nakapakinig sila. Totoo yun. At least nakapakinig. Yan naman talaga ang layunin. Ngayon, pagdating doon sa parang sabi nga ni Pablo, may isang nagdidilig pero nagpapalago si Abayawa. May isang nagtatanim, may nagdidilig, and then si Abayawa nagpapalago. So nakiabayawa yung kredito kung sila ay magiging kabilang sa kapulungan. Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Carlo Rol, wala kasi bro ang espiritu na nagtuturo at may pigil para hindi magawa ang gusto ng laman. Yun nga, mahina nga ang laman matindi itong ni Sister Vivian Dapat po Brad, bitayin ang patiwalik sa luneta yung mga kawatan. Kaya gilda ng taong walang makain sa hirap ng buwan. Puro pasasa ang ginawa nila. Honest na nagbabayan ng buwi sa mga tao mamaya. Wala pa yung magagawa, talagang yan ang laman Sabi mo maliban na magkaroon ka ng banal na espiritu, hindi mo magagawa yung bagay na nasa isip natin ngayon. Di ba? Pero mo, milyon-milyon na yung niloloko, ginawa mong pangloloko, gusto mo naghahanad ka pa rin ng mas higit pa, di ba? Vladimir ng Mali, bro, alam ba ng mga founder, mga mangaral ng reliyon na niloloko nila ang kanilang mga miyembro dahil sa kanilang mga ipinangangaral partikular na pamamera, o sila na yung katuparan na bulag na taga-akay, yun nga lang ginadamay pa nila yung minakay? Hindi bro kasi kung alam nila na nanloloko sila, hindi nila para sabihin na kami lang ang maliligtas, di ba? Medyo mabigat sa pandinig. Pero alam ba natin na yung mga mandaraya at nadadaya ay kay Abayawa? At maging yung masama at mabuti ay nanggagaling kay Abayawa. Kabigatan nga lang, kung ikaw yung nalagay doon sa mandaraya at pati nadaya, tapos ikaw yung nalagay doon sa masama. Kaya alam nyo, talagang pinupuri ko si Abayawa. Lagi ako nagpapasalamat sa kanya na tayo ay nilagay dito sa kapulungan. Ipinaalam yung mga bagay na dapat nating malaman. Hindi katulad ng reliyon na hindi na nila malalaman yan unless na alisin na lang sila ni Abayawa yan. Pero hanggat hindi inaalis sila dyan, mananatili sila hanggang sa abutin na sila nakamatayan. Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Sister Joel D.
hindi lang naman kasi ang magnanakaw ay yung gobyerno. Pati rin naman kahit na yung, sabi nga natin, basta ang tao nasa laman, hindi natin pwedeng isisilang sa gobyerno. Miski wala ka sa gobyerno at nasa laman ka, magnanakaw ka rin. Kasi kung halimbawa, ang gobyerno nagnanakaw ng milyon, yung wala sa gobyerno, magnanakaw din. Hindi nga lamang milyon. Basta ang tao nasa laman, sinungaling, magnanakaw. Yun yung sabi nga ay nature ng isang nasa laman. Kaya sinasabi niya, yun daw pinanganak ng laman-laman. Dapat ipanganak ka sa espiritu. So hindi natin pwedeng sisihin lang yung gobyerno. May isang magnanakaw, sabi nga, basta ang nasa laman, kahit nasa gobyerno ka, wala ka sa gobyerno, politiko, basta nasa laman, magnanakaw. Yun yun. Sinungaling. Di ba? Di ba sinasabi nga doon sa Roma 3, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya, ako kasama dyan. May isang nangangaral, initsapwera yung sarili niya. Hindi, lahat tayo kasama dyan. Kaya lamang nabago yan nung magkaroon ng espiritu, nung ipanganak ka sa espiritu. Pero yan, sulat ni Pablo para sa lahat. Kasama si Pablo dyan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang umahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kasama ako dyan. Tayo, bawat isa atin, walang pwedeng magmalinis sa atin eh. Di ba? Limawa, pinaratangan mo, gobyerno, magnanakaw. O tingnan natin yung ating sarili. Yan. O pinaratangan natin halimbawa, mga politiko, mga magnanakaw. Pero tingnan natin yung sarili natin. Hindi ba tayo magnanakaw? Hindi ba tayo sinungaling? Pagka ang tao nasa laman, tatanda natin, wala yung espiritu. Lahat yan. Yung sinasabi ni Pablo sa Roma 3, yun. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero nung dumating na yung banal na espiritu, iba na. Ibang usapan na yun. Siyempre, ipanganganak ka na sa espiritu, wala na yun. Yung sinasabing walang matuwid, hindi na. May matuwid na. Sinasabi niyang walang gumagawa ng mabuti, hindi na. Meron na. Kung meron kang espiritu. Kasi magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa eh. May isip mo na, meron nga pala akong kapwa. Hindi lamang pala ako nabubuhay dito sa mundong ito. Diba? Pero pagka ang sarili mo lamang ang iniisip mo, nasa laman ka pa rin. Brad Jesse Juarez. Pero bro, di ba si Abay Yahawa rin ang may gawa ng mga yan? Para may purpose lahat kung bakit niya pinangyari ang mga yan. Kaya pasalamat na lang tayo na hindi tayong ginamit niya sa ganyang purpose ng kasamaan at kamal. Totoo yun. Kaya sabi nga, yun daw mandaraya at nadadaya sa kanya. Hindi ba nanggagaling sa kanyang bibigang masama at mabuti? Sa kanya rin eh. Sa Isaiah, siya yung gumawa ng mabuti at masama. Sa kanya lahat yan. Dito sa mundong ito, walang bagay na hindi siya ang gumawa. Lahat may layunin. Bakit niya ginawa yung masama? Para saan? Para doon sa mga mabubuti. Huwag na natin tularan yung ginawa niyang masama. Diba? Yun nga ang kabigatan. Kaya nasabi ko kanina, nalagay sila doon sa bagay na yun. Tayo ba, halimbawa, gugustuhin mo bang maging isa kang Judas? Sige nga. So may purpose, ano? Gugustuhin mo bang maging Ananias at Sapphira? Di ba? Di ba hindi? Pero may purpose yun kung bakit niya ginawa yun.
Ngayon tanong natin, gusto niyo bang maging Kristo? Sacrificial lamb. Di ba? So lahat po yan gawa ni Abay Yawa. So sa atin, na binigyan ni Abay Yawa ng pagkakataon, mamuhay, ayon sa kanyang kalooban, mapalad tayo. Yung mga inabutan ng kamatayan na hindi nakarinig o nakaalam ng mga bagay na ating napakinggan, yun na ho yung kanilang tadhana. Mahirap man tanggapin, pero wala ko din magagawa. Sabi dun sa Roman 9, tinanin niyo. Ito, hindi maalis-alis sa akin ho ito. Sabi niya rito, 9:21, wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawin sa isa lamang limpak, isang sisiglan sa ikapupuri, ang isa'y sa ikahihiya. Ano ko ang Diyos ay inibig na ihag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanilang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapainod sa mga sisiglan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. Di ba? Ito, yung sa 9:25, gaya ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Yung dati niyang hindi bayan, ngayon tinatawag niyang kanyang bayan at inibig na hindi dating inibig. Di na sa kanya talagang kapangyarihan. Maaring nung una, hindi tayo inibig, pero dumating yung panahon, ayan, inibig na tayo ni Abay Yawa. Di ba? O salamat sa kanya. At siyempre, kailangan natin na ibalik naman kay Abay Yawa. Yung dapat natin ibalik. Brad Jesse Juarez. So, ang gagawin lang natin, bro, ay ipagdasal na huwag na tayong gamitin sa paraan na yan. Bro, sabi ko nga, magpatuloy tayo dun sa paggawa ng kabutihan. Hindi naman mangyayari sa atin na yun. Kaya lamang mangyayari sa atin yung bagay na maaring katatakutan natin. Yung sinasabi dun sa Hebreo 6, yung pagkatapos na makilala mo, basahin ko lang, sana wag tayo ikat. Kahapon ikinatayo. Sabi niya, sapagkat tungkol sa minsang naliwanag at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, iyamang ipinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos na inilalagay na muli siya sa sayag na kaya. So, pagpapatuloy natin yung magagandang bagay o mabubuting bagay na atin ang ginagawa. Mangyayari lang naman yung kung ititigil natin at babalik na naman tayo sa pagiging laman. Yan yung Hebreo 6. Yan. Kasi sa ngayon, hindi natin alam ano ang purpose, kung bakit niya ginawa yun, kung bakit inalaw niya mangyari ang ganyang nakawan at pagpapahirap sa mga Pilipino, maaaring para harapin nila si Abay Yawa o tumawag sila kay Abay Yawa. Yun yung dahilan. Diba? Pero mo yung pagpapahinuhod na ginawa ni Abay Yawa niya sa mga taong yan. Ngayon, ang tanong doon, darating pa kaya yun? Lobe, ni Abay Yawa. Diba? Carlo Rod, so hindi mo dapat paratangan ng masama ang taong gumagawa ng masama dahil sa nilika ni Abay Yawa na mabuti kundi maging ilaw pa sa kanya. Yun naman dapat eh. Kumbaga, dati rin naman tayong ganon, dati rin naman tayong masama. Galing din tayo doon. Yung bang ngayon, binago ka, tapos magmamalaki ka. Yan, mga ano kayo, mga mandolo. Hindi Dapat nga kaawaan natin sila, kabagan. Kasi, naging biktima rin sila ng laman. Na yan naman ay ang purpose niya Abay Yawa ay para makilala mo. Kasi kung wala yung laman na yan, makikilala ba natin si Abay Yawa? Hindi Lahat yan may layunin. Bakit niya nilikha yung laman? May layunin yan. Para makilala natin siya. Tama yan, Brad Jesse Juarez. Yung sinabi. So yun lang Labi po ni Abay Yawa, bukas ituloy po natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aarit, ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at magpakailanman.
Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abay Hawa, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat. Huwag po tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating sarili, kay Abay Hawa, at patuloy na mapasa atin ang bunga ng Espiritu, ng Banal na Espiritu. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.